far as you are concerned, there is nothing illegal in terms. Ba't tayo napunta doon? Possible request and what might be the outcome for this request. It is up to the judges to decide on it. Oh, yun. Nasa sa mga judges yun, sila magdedesisyon. Maris ha, huwag kang bida-bida. Naku, parang hindi ho ata maganda ang gising nitong si Maris Umali. Hindi niya ho ata nagugustuhan ng mga sagot sa kanya ng ICC. Kumusta ho kayong lahat dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Ayun na nga, kung bago lang ho kayo sa PH Update, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ibang klase ho talaga ang ating mga kandidato. Tumataas sa survey. Napanood nyo ho yung speech nitong si Attorney Jimmy Bondoc. Naku, pang number 13 na ho yan sa pinaka-latest na survey na lumabas. Bago natin pag-usapan yung napaka-sweet na kissing scene nitong si Luis Tro at ang kanyang asawa niya ho siguro yun, no? Yun ho ba yung tinago niya na ibinibida niya doon sa mga naglabasang video sa mga nakalipas na buwan na nung panahon ni Tatay Digong, yung asawa niya, tinago niya? Ako, mamaya ho natin panoorin yan. Pero bago ho yan mga kababayan, ito na ho yung ating mga napili na papadalhan ng t-shirt. Itong t-shirt nitong si Congressman Rodante Marcoleta. Huwag ho kayong mag-alala ha, marami pa ho tayo nito. Marami pa ho tayo nito. Sa mga hindi pa ho napili, sa mga susunod na araw, magpo-post ho tayo ulit at mag-comment lang ho kayo dyan at papadalahan ko kayo. Wala akong wala ko kayong gagastuhin. Ni Singkong bingi, ika nga. Ako na hong bahala sa shipping fee niyan. Wala na ho kayong babayaran dyan. Itong si Mama Isabel, alam ko siya yung hindi pa to nag-comment, hindi pa to nag-email sa atin, no? Ma'am Isabel, pagka hindi ka nag-email, wala, hindi ko mapapadala yung damit mo. Ito naman si Mama Lorena, hindi na daw ho siya kukuha, no? Ibigay na daw ho natin sa iba. Okay po madam, walang problema ha. Marami ho tayong mapagbibigyan. At itong si Mama Jessica, hindi pa rin ho siya nagpaparamdam. Pag hindi ho siya nagparamdam, yung allocated na t-shirt para sa kanya, ibibigay na lang ho natin sa iba. Ayun na nga, rekta ho tayo. Grabe naman itong si Luis Tro. Meron ho palang pagka-sweet-sweet itong si Aling Jinky Luis Tro. Ayan ho, ibang klase. Tingin ka pa. Ibang klase, matindi itong si Aling Jinky. Pangdiinan din, iba, nakalanto ko. Yan ho ba yun? Yan ho ba yung... Kasi di pa natin nakita asawa nitong si Aling Jinky. Siya ho ba yung tinutukoy nyo? Na nung panahon ni Tatay Digong, tinago nyo. Hindi ho fake news yun ha. Siya ang nagsabi nun na tinago niya daw ho yung asawa niya noong panahon ni Tatay Digong. No, abogada ho yan si Attorney Jinky Luis Tro. Siya sa tatay yung prosecutor dyan sa impeachment na tong si Vice President Sara Duterte. Dito tayo kaya Attorney Jimmy Bondoc. Bago yung kay Senator Jimmy Bondoc na yan, may papakita lang ho kayo akong video sa inyo. Ibang klase ho, talagang nakakatouch yung ating mga kababayan dyan sa Davao. Matindi ho talaga ang pagmamahal nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Talagang lechon ho ang dala ng iba nating mga kababayan dyan sa birthday celebration nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. 80th birthday. Ito ho mga kababayan, panoorin ho natin to. Grabe naman yan, lechon ho yan. Ang tindi naman yan. Sarap niya, no? Lechon. Grabe naman. Tindi naman yan. Parang bigla tayong nagutom. Di pa hukos tayo nag-aalmusal at nagtatanghalian nito tayo? Mamaya pa ho tayong gabi kakain nito. Anong oras na ba? Alas 6 na ng gabi o mamaya-maya ho. Siguro pwede tayong kumain nito. Bali ho tayo? Nagpa-fasting ho tayo, no? Nagpapapayat ho tayo. Payat na tayo, nagpapapayat pa tayo. Hindi, yan. Pagka hindi ho kayo gutom, wag ho kayong kumain. Baka ang mangyari ho sa inyo, maging kamukha niyo yung si Maris Umali. Tuloy natin. Galing, sarap. Hagisan mo naman ako dito, sir.
Pagisan mo naman ako dito, oh. Lechon yan, oh. Sarap yan. Grabe naman yan. Oh. Grabe, at saka hindi ho sila yung ano, hindi pong nagkukumpulan. Ibig sabihin ho talaga, pakalat-kalat lang yung pagkain. Hindi ho dinudumog eh. Ibig sabihin kahit saka magpunta sa lugar na yan, merong nakahain na pagkain para dito kay Tatay Digong. Nakita niyo ho, yung mga cake na nagkala, talagang napakarami ho, pinaghandaan ho talaga nila. Itong birthday na to, nitong dating Pangulong Rodrigo Duterte. Grabe naman yan, oh. Sarap niyan. Bigla tayong nagutom. Grabe, oh. Lechon, guys. Free lechon. Oh, ano pangalan nung ano? I-ano na natin dito. Marino. Pag nagpunta akong Davao, patingin ako ng lechon nyo. Parang sarap na lechon nila. Oh. Sarap, oh. Buo talaga. Malutong yan, oh. Kambal. Grabe. Dalawa yan. Birthday to you. Wala ka niyan, bangag. Wala ka niyan. Yan ang sinasabi ko sa iyo, bangag, makinig ka ha. Kailanman, hindi mo mararanasan to. Inaamag ka na, di mo pa mararanasan to. Sabihin ko sa iyo, Marcos Jr., nagpresidente ka na't lahat, naging senador ka na't lahat, hindi mo mararanasan ang pagmamahal na ipinapakita ng sambayan ng Pilipino kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang itatak mo sa utak mo, Marcos Jr. Galing. Palakpakan ho natin, palakpakan. Ayun. Tapos na. Meron pang sarsa talaga, no? Yun ang gusto natin, yung isasaw-saw mong ganun sa sarsa, tapos kakagatin mong ganun yung ano, yung pata ng ano, ng lechon. Sausaw, tapos bibirahin mo agad. Tapos maraming kanin. Ano tayo? Naka-intermittent fasting sabay low carb ka nga no. Ano lang kinakain natin, mga karne. Hindi tayo no. Kumakain naman tayo ng kanin pagka talagang walang karne. Wala tayong juice. Pero pagkatapos nun, talagang babanatan natin ng mahaba-habang fastingan para talaga yung mga sugar, di ba? Ganun ho yung mga kababayan. Gusto nyo maging slim. Yan ang technique. Intermittent fasting, sabayan nyo ng 1 meal a day, low carb intermittent fasting. Tingin ko 1 week lang, bungo na ako. Bungo. Sobrang payat na magiging bungo ka na ito na ako tayo kay Atty. Jimmy Bondoc na tayo. Ito, bago natin umpisa nitong kay Atty. Jimmy, pasadaan muna natin na mabilis yan. Saka na yan kay Boying Remulla yan kay Boying Remulla yan. Eto, bago ho natin panoorin ang mga banat nitong si Atty. Jimmy Bondoc. Eto ho mga kababayan, number 10 sa balota, sakto pa Number 10, Jimmy Bondoc. Eto, ayan yan hong lahat ng may pula na yan na ho yung ating mga kandidato. Palakpakan. Naku. Dumadami ho, umaangat, nag-aangatan na ho yung ating mga kandidato. Itong si Senator Christopher Bongo, number 1. Itong si Senator Bato de la Rosa, number 2. Tapos dito ho, magkasunod, 11, 12, itong si Congressman Rodante Marcoleta, Senator Senator Jimmy Bondoc, tapos ito ho, si Atty. Vic Rodriguez, palakpakan ho, ibang klase yan. Wala hong wala hong akap, tupad kung ano pa mang ayudang ipinamimigay ang mga kandidato na yan Wala hong kaliwat kanan na napakalaking campaign rally ang mga yan. Wala ho silang ganon, kagaya dyan sa alyansa ng mga bubudol. Wala ho silang ganon. Talagang lang, kumbaga pangako at yung ipinapakita nilang prinsipyo dito sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Pagtayo sa mga kabalbalan na ginagawa ng administrasyon na to. Naku, itong si Senator Philip Salvador, palakpakan. Ayos ho itong mga kababayan. Ito si Atty. Vic Rodriguez, tapos ito si
Salvador Philip Ipe. Ayan ho, pang number 16 to 19 ho siya, yun ho nakuha niyang pwesto. Tapos hetong si Lambino Raul, 24 to 27. Okay lang ho yan. Kumbaga, yaang ginawa ng administrasyon na to kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, kumbaga yung hindi masyadong nakakakilala sa ating mga kandidato, nung narinig nila, ano yung Duterte? Ano yung sino yung mga kandidato ni Digong? Walang yatong administrasyon na to. Ang galing mamahala ni Digong. Pinakulong nila. Diba? Sino yung mga kandidato ni Digong? Magbablock voting tayo. Yun ang naging problema ng administrasyon. Sa sobrang kabangagan ho nila, di ho nila na natansya na yung magiging balik ay ang ginawa nila kay Tatay Digong. Magtataasan naman ho yung mga kandidato sa pagkasenador ng Duterte lineup ng PDP laban at ang kanilang senatorial, yung mga guest candidate, ika nga, no? Sa bagay, kahit hindi naman na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kahit hindi naman siya nakulong dyan sa Netherlands, talagang na ho yan, kumbaga, nanunostra na natin, ika nga, talagang magtataasan na ho yung mga na yan. Tsaka yung pinanggaligan ng survey, yun ang importante. Publicus Asia ho yan. Hindi ho yan SWS. Hindi ho yan na tanghire o yung mga survey firm ngayong mga panahon na to na hindi ho natin malaman kung ano yung mga pinagbabasihan nila sa kanilang mga ilinalabas na survey. Dito ho tayo sa isa sa ating mga kandidato, itong si Attorney Jimmy. Matindi rin ho ito, no? Pagka nakapasok ko ito, isa ho tayo sa magiging masaya, sa totoo lang. Ano ho talaga yan, maprinsipyo yung mama na yan. Ito, pakinggan ho natin ang kanyang mga sasabihin dito sa video na to. Ipatuloy yung pangako ng unity, tinuloy ang impeachment at yung congressman nyo pumirma. Nako, yari tayo dyan. Sino ba yung congressman na yan? Honorable Kahayon Oy Mary Mitsi ay City of Caloocan 2nd District. Kala mo di kita hahanapin na. Ayan. Ang ginagawa ng Kongreso, tinitingnan nila kung ano ang presyo nyo. Yo, grabe Galing kulang na lang yung natin, yung sound effect natin, yung medyo dramatic pa to. Our Congress needs a revolution. Pantan nyo po ang congressman nyo. Totoo yan. Kakaletse-letse na ang kongreso natin at ang sarili nyong congressman na ngayon nakaupo, pumirma sa impeachment. Nagrabi na ang INC, 10 million voices begging for unity. Hindi nila kinakampihan yung mga Duterte, kinakampihan nila yung Pilipino. Itigil ang hidwaan, ipatuloy yung pangako ng unity, tinuloy ang impeachment at yung congressman nyo pumirma. May ayuda ba kayo natanggap? May iba naman nakatanggap siguro. Walang ayudang natanggap pero lumabas ang pera. Naku, problema yan. Di ba allocated na yan kada senator, di ba? Ay, kada congressman. Base doon sa mga sinasabi nitong si Mayor Benjamin Magalong, yung pagpirma di umano hindi galing din naman kay mga sa social media. 150 million daw di umano. Saan napunta yun? Maraming gastos ngayon kampanya. Kung malakas ka, ito po ang tanong ko sa inyo, magkano ba dangal nyo? Magkano po ang dangal ng Pilipino? Magkano ba? Kasi po, ang ginagawa ng Kongreso, alam nyo ba yung ginagawa nila? Tinitingnan nila kung ano ang presyo nyo. Tawaran, inuunti-unti. Okay ba sa 10K? Dinumo. Gawin natin 9. Tapos, pumapayag sa 9, pumipila. Gawin natin 5. Tapos, kotongan mo yung SK, bigyan mo ng 1. Galawan. Akala nyo, di mabibisto yung mga galawan nyo na yan, Congress needs a revolution. Pantan nyo po ang congressman nyo. Alam nyo, one less corrupt person in Congress means more hope for the Philippines. 300 plus ang congressman. Bawasan lang natin ang isang kurakot. Ako na po ang bahala sa ibang distrito. Mag-iikot po ako. Pero
Pero dito, ipangako niyo po sa akin kay Egay tayo. Yun. Iboboto niyo ba si Egay? Kay Egay ho tayo diyan sa diyan sa kung taga saan man yung Egay na yan ha. Basta kung sino yung mga sinusuportahan ng mga kandidato natin. Ibig sabihin kalaban yan, yung kalaban niya ng mga aso ni Tambaluslos diyan sa House of Representatives. Eh ang problema naman ho kasi natin dito, paano pagka nakaupo na sila diyan sa House? Di ba nga karamihan nga dyan sa mga yan, yung mga congressman dyan, ibinabanderan na yung mga pagmumukhaan las tabi ng mga larawan ni Tatay Digong at nitong si nitong si VP Sara. Yang si Lord Dan Suan, di ba? Meron pa siyang Ran Sara Ran. Diba? Meron pang ganun tarpaulin. Ganun ho mga kababayan. Yaan ang istorya na makikita natin pagka naupo na itong mga walang yung kandidato na to. Kaya ang talagang dapat na mangyari dito, pagka upo ni VP Sara, isara ang mga dapat isara, mga ahensya na hindi gumagana, mga inutil, kumbaga, kagaya niyang NIA na yan, di ba? National Irrigation Authority. Di ba? Yun na nga lang sanang libreng patubig para sa mga magsasaka, hindi dami yung pondo niyan. Isara na yung mga dapat sara, gurgurin na yung mga dapat gurgurin. Na mga programang hindi gumagana. Kayo naman, baka sabihin, tao. Gurgurin na yung mga programang hindi gumagana, kagaya ng AKAP. Yaang 4Ps, meron hong sistema yan. Yang tupad, gurgurin na rin yan. Anong tokwan tupad? Nagwawalis nang walang winawalis. Di ba? Talagang lang ho yung racket lang Gurgurin na yung mga dapat gurgurin na proyekto. Eto, tuloy natin. Ay, tapos na ho pala itong si Attorney Jimmy, no? Lagay ko lang dito yung Attorney Jimmy, dito ka lang sa harap ha. Diyan ka lang. Huwag kang aalis dyan. Habang pinapanood natin ang kwentuhan nitong si Maris Umali at nitong ICC, diyan ka lang ha. Eto ho mga kababayan, pakinggan ho natin ito. Ito, umpisa na ho natin mga kababayan. And thus the ICC can retain it. After the arrest of the former President Duterte, was it necessary for the Interpol and the Philippine authorities to bring Duterte first to a local court in the Philippines before bringing him here in The Hague? Nako, Well, this is an Diyan ho, sa punto na yan, umikot ang usapin doon sa nangyaring hearing sa Senado. Diyan ho sa na yan, diyan ho sa tanong nitong si Maris Umali, kailangan bang dalin sa local courts itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte noong pagbaba niya galing Hong Kong? Yun hong katanungan na talagang pinagpipilitan nitong si Boying na rekta na, wala nang diba? At saka yung mga eksperto na walang nalabag. Pagkahuli kay Digong, diretso na siya doon. Wala nang wala nang kemi-kemi. Rekta na siya doon. Pakinggan nyo ho ang sagot ng ICC dyan sa tanong na yan. Itong si Aling Maris Umali. a matter that depends on each state internal laws. So in general theory, there is a process when a person is arrested in a certain country before he is surrendered to the ICC. But these processes can be very different from one state to another. And I'm no expert. Pagka hindi gumagana ang judicial system ng isang bansa, rekta na siya sa ICC. Yun ang itinutukoy nitong si Mr. ICC na nag-iiba-iba yan, depende sa bansa. Pero kung tayo merong gumaganang korte, dapat munang iharap itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte sa Pilipinas. Sa tingin ho natin itong si Aling Maris, alam niya na ho ang isasagot ng ICC dito sa punto na to, kaya hindi magandang ngiti niya. Di ba? Depende yun ha, hindi ang ICC ang magdidesisyon doon. Doon sa tinatanong ni Maris Umali na kung meron bang nalabag, kailangan bang idiretso sa ICC o kailangan munang dumaan sa local court sa Pilipinas itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maging ang mismong ICC, hindi masagot yan. Nakadepende pa rin sa bansa, doon sa kanilang internal laws. Sa internal laws natin, meron ho tayong protektado ho tayo ng saligang batas na kailangan tayong dumaan sa due process. Etong si Tatay Digong, hindi ho siya dumaan ng due process. Basta napagtripan siya ng bangag, pagbaba galing Hong Kong, diretso ho siyang ICC. Yun ho problema natin doon.
Yun ang pinagdebatihan ng napakatagal na oras sa Senado at ipinagpipilitan ng mismong mga Pilipino pa na kesyo wala na, rekta na siya, hindi na kailangan dumaan sa local courts. Kaya naman mga kababayan, dito na ho natin isusunod. Itong ating tab na to. Ito ho mga kababayan, sinagot ho ng Timor-Leste, etong si Boying Remulla. Yan na nga ba sinasabi natin mga kababayan? Ito. Dionisio Babo Saures, former foreign minister of Timor-Leste and seasoned statesman, said that his country has no obligation to comply with another nation expectation, particularly when such action could undermine its sovereignty and the integrity of its judicial system. Sakit. Palakpakan ho natin ng Timor-Leste. Isang beses pang palakpakan sa Timor-Leste. Yan ang dapat nating tularan. Anak ng tokwa, hindi man mayaman pero merong paninindigan. Meron integridad. Pinapahalaga ng kanilang soberenya. Ang tindi ho nito mga kababayan, ang laking sampal sa pagmumukha ng sambayan ng Pilipino nito. That his country has no obligation to comply with another nation expectation, particularly when such action could undermine its sovereignty, palakpakan, and its integrity of its judicial system. Palakpakan ulit. Tayo, meron tayong ganon. Naku po. No, wala ho tayong ganon. Wala ho yung soberenya natin, isinangla natin, nandun sa ICC. Yung integrity of our judicial system, wala ho. Itinapon natin. Dinuraan at inapak-apakan ng mga mawalang yang opisyal sa ating bansa. Yun ho ang nangyari dito. Daig pa tayo ng Timor-Leste. Naturingan na mahirap na bansa pero merong paninindigan, merong prinsipyo, di ba? Meron ho sila nun, tayo wala. Yung tipong walang makakapagdikta sa amin kung anong gagawin namin sa bansa namin. Kahit kababayan nyo to, nasa jurisdiction namin siya. Kailangan i-exhaust niya muna lahat ng legal remedy dito sa bansang Timor-Leste bago namin siya i-hand over sa inyo. Tapos nakikita pa namin yung mga sariling inyo nga, pinamimigay nyo tapos gusto nyong kunin to. Ano kayo? Hello? Anak ng toko. Tuloy natin. Kaya hindi magandang ngiti nitong si Maris dito sa punto ng interview na to eh. Alam niya ho na tostado na ang argumento ng mga amo ng GMA diyan sa pagkakadakip na yan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Para sa Timor-Leste, kailangan ho natin silang palakpakan. Dahil napakagandang tingnan pagka ang isang bansa ay talagang pinangangalagaan, rinirespeto, talagang pinoprotektihan ng kanilang sovereignty. Pagka yung kanilang integrity of its justice system, sa kanilang justice system, yung talagang pinangangalagaan nila, walang pwedeng, walang makapagdidikta sa amin. Wala kaming pakialam sa expectation ninyo sa amin. Hindi nyo kami pwedeng diktahan. Huwag nyo sabihin na immature ang aming judicial system. Hindi, nabibili ng politika ang aming judicial system. Mahina rin tong si Dionisio, dapat sinabi mo. Ang political system namin hindi for sale. Hindi nabibili ng politika. Mas nananaig ang judicial system namin kaysa sa politika. Ayun ang dapat sinagot mo para talagang nagkasargo-sargo na yung mga sa amin dito sa Pilipinas, di ba? Politika versus justice system, nananaig ang justice system namin, di ba? Sa atin hindi. Lahat ho kailangan baluktutin, lahat ho kayang ipitin pagdating sa politika. Diba? Kahit ibenta ang soberanya, kahit na magmukhang tanga lahat ng OFW sa iba't ibang dako ng daigdig, basta masunod lamang ang kanilang politika. Sakit, no?
Masakit to habang binabanggit ho natin itong mga litanya na to, hindi ho tayo proud. Masakit din ho bilang isang Pilipino na ganito nangyayari sa ating bansa. Kumbaga, linalagyan na lang natin ng konting sarcasm at konting pambubuisit dito sa mga opisyal ng Pilipinas. 'Di ba? Okay lang ho ba kayo? Naturing ang mga edukado, naturing ang mas mayaman sa Timor-Leste pero walang integrity ang ating judicial system. Parang ganun no pinamumukha sa atin kasi pinaringgan ho sila ni di ba? Na immature pa ang judicial system nila sa Timor-Leste. Wala tayong aasahan. Ang sabi ng Timor-Leste, anong aasahan? Anong expect? Wala. Hindi namin kailangan yan. Wala kaming obligasyon sa inyo. Kung hindi masunod yung kagustuhan nyo, huwag kayong mag-iiyak sa social media. Di ba? Ganun ho yun. Tuloy natin to si Maris. Expert in the Philippines laws. So this is a matter of internal law on which I cannot actually decide. As I mentioned, the legal process before surrendering a suspect to the ICC can vary from one country to another. Yun, nag-iiba-iba. Will vary to one country to another. Yun. Diba? Hindi pare-parehas. Yung iba kasi wala nang korting gumagana eh. Yung sa atin may korting gumagana kaso nangunguna ang politika. Yun ang problema sa Pilipinas. Okay na sana eh, di ba? Anong toko, ang ganda. Pagka taas noo kahit kanino. Anong taas noo? Taas noo. Anak ng toko. Taas noo kahit kanino. Ay naku. Kakantahin natin yung Ako ay Pilipino. Ako ay Pilipino, taas noo. Kahit kanino, maliban sa ICC, ganon. Ayun number 38 sa balota, Congressman. Paano tayo magiging taas noo kahit kanino? May exemption, yung ICC. Hindi tayo pwede magiging taas noo sa kanila. Kasi ang ganito sinabi natin sa ICC, ganito kami sa inyo. Magaling kayo sa amin. Kailangan kayo lumitis dito kay Tatay Digong. Hindi o taas no tawag. As far as you are concerned, there is nothing illegal in terms. Ba't tayo napunta doon? There's nothing illegal. Di niya nga masasagot yon kung merong nalabag doon sa pagkakaaresto kasi yung pagbibigay ng mga wanted sa ICC, kumbaga nag-iiba-iba yan, kada nasyon. Pero huwag nyo naman nung itwist, anak ng tokwa, pinagmumukha nyo na naman tanga yung mga nakikinig sa inyo. Doon pa nga lang sa yung mga checklist nung itinurn over si Tatay Digong sa ICC, mali-mali na eh. Diba? Of his arrest. I can simply say if there is any challenge to the lawfulness and legality of the arrest, it can be submitted to the judges and then the judges will decide on that. I will not speculate. Huwag kang magbida-bida, Maris Umali. Hayaan mo sila. Pinangungunahan mo, kumbaga, yung importante dito sa na to, sa mga mainstream media, hindi importante kung ano yung totoo, yung optics, yung narrative. Yun ang importante sa kanila. Kung ano yung gustong ipalabas ng mga amo nila dyan sa issue na yan ni Tatay Digong, yun ang importante. As far as you are concerned, Mr. ICC, walang nalabag doon sa pagkaka-aresto ni Digong. Sinoplak ko siya. Erase nila yan sa mga judges dyan sa mga hukom sa ICC. At doon nila questionin yung legality. Ganon dapat ho. Kaya yung si Karen, Attorney Karen, yung sa Billionaire News Channel, di ba? Gustong-gusto siya ng mga OFW. Kasi hindi siya kups kagaya mo. Anak ng tokwa. Ayun na nga, hindi mo natin matatapos. Sige, konti pa. Possible request and what might be the outcome for this request. It is up to the judges to decide on it. Yun. Sa mga judges yun, sila magdedesisyon. Maris huwag kang bida-bida. Uwi ka na kasi sa Pilipinas. Dapat ang panawagan natin, bring Maris home. Comment nyo sa baba, bring Maris home. Paiiskoran ko kayo ng isang Congressman Rodante Marcoleta shirt. Bring Maris Umali home. Ito na mga kababayan. Maraming salamat sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat kayo lahat.
Mahal lahat ng Pilipinas, ibang klase ho talaga tong si Maris. Ang dalang na lang natin gawin na reaction video. Solidong-solido pa yung mga atake niya eh. Tinatanong mo, hindi naman, ano ba yan? Siya ba yung blondie na babae na na pumupukpuk ng martilyo? Di naman siya yun eh. Siya tinatanong mo kung as far as you are concerned, meron bang na ganito na ganyan doon? Lokohan eh. No? Wala, hindi ko kasi importante sa kanila yung totoo. Importante yung paano nila isasalansan yung balita nila sa Pilipinas. Diba? Buti na lang, hindi nagpabait itong si Sir. Hindi to nagpabait. Hindi ko siya nagpabait sa mga tanong nito si Maris Umali. Mag-ingat ko kayo lahat. Mahal lahat ng Pilipinas. Maraming salamat to mga kababayan. Yung mga yung mga nag-email sa atin, yung mga nagbigay ng address, pagsasabay-sabayin nun natin, mga pagka nakapag-lista tayo ng mga 10 o 20 katao, sabay-sabay na ho yung pagsiship para isang beses na lang punta sa sa LBC o JNT para dire-diretso na ho, di ba? Isang bugahan na lang ikang. Ipunin ho muna natin pero nakalista na ho yung mga nag-send ng address sa atin. Okay? Maraming salamat ho mga kababayan.